For today's video, ako nga pala si Moni. Motovlogs, nandito ngayon sa BGC ang mayaman na syudad sa buong Metro Manila. Meron nga pala ako pipick up pin na pasahero dito sa loob ng BGC. Alam nyo ba, ang BGC tinatawag na Bonifacio Global City, isang sikat na pasyalan dito sa Metro Manila. Pag napasok kayo sa loob nito, para kayong nasa Hong Kong or Taiwan dahil sa ganda ng lugar, malinis at naglalakihang mga building at wala kang makikitang jeep or tricycle dito dahil bawal sa loob ng BGC. Dito ay madalas akong nagpipick up ng mga pasahero dahil maraming booking dito pagsapit ng 10 PM ng gabi. Dahil marami ang call center ang nagsisiuwian or kahit anong oras ay hindi nawawalan ng pasahero dito. Ngunit bawal nga lang tumambay sa gilid-gilid ng BGC dahil nag-iikot ang mga security dito or mga marshal. Kahit na uminom ka lang ng tubig or magbaba ka lang ng pasahero sa hindi tamang babaan, ay ticket ang aabutin mo sa nagmamarshal na security. Alam nyo ba na sobrang higpit sa lugar nato lalo na sa umaga or hapon? Kahit nga mga geng-geng na kabataan ay pinapalabas nila dito. Marami akong nakikita sa lugar nato na binabawal ang mga kabataan, lalo na yung mga may dalang skateboard. At kahit na yung mga rider na nakatambay lang saglit, ay hindi pinapalagpas ng enforcer ng BGC, ay tinitikitan agad dito ay walang pakiusapan. Basta ticket agad, ang pinakamababang ticket ay nasa 2,000 pesos na halagang babayaran na bawat mahuhuling rider. Kaya maraming natatakot na pumuntang mga rider dito ay dahil sa mga nanghuhuli ng mga enforcer, ang BGC. Kaya ako alam ko ang kalakaran ng BGC ay hindi pa ako nahuhuli ng enforcer or kahit anong kamera ng NCAP dahil sumusunod ako sa batas trapiko ng Metro Manila. Sa tagal ko ng biyahe ng Manila. Miski isa ay wala akong violation at lagi kong tinitignan ng LTMS or sa eGov apps ay wala akong nagiging violation sa Manila. Alam nyo ba, bihasa na ako sa Manila at alam ko din ang kalakaran ng mga enforcer kung paano sila manghuli ng mga motorista. Bago ako pumasok bilang MC taxi rider ay pinag-aralan ko muna ang buong lugar ng Metro Manila. Habang tagal ay basic na lang sa akin ang lugar. Kahit sa ang sulok ng Metro Manila ay hindi ako maliligaw. Dahil sa 20 years ko nang nagmamaneho sa karsada, ay lagi pa rin ako nag-iingat lalo na't sa Metro Manila ang aking hanap buhay bilang TNVS rider na ang aking platform na apps ay Move It, Joyride at Angkas. Alam nyo ba yung mga inaplayan ko yung mga apps na yan ay dumaan ako sa matinding proseso tulad ng seminar, orientation, examination at skills assessment at complete sa mga requirements tulad ng professional driver's license, NBI clearance at barangay clearance. Lahat ng yan ay aking pinasa, kaya ako ay maraming apps na ginagamit sa aking hanap buhay. Pag nagsusuot nga pala ako ng vest ay napagkakamalan pa akong enforcer ng Metro Manila. Alam nyo bang daang-daang libong rider ang naghahanap buhay araw-araw bilang MC taxi rider ng Metro Manila? Iba't ibang platform ang makikita nyo dito dahil ito lang ang tanging hanap buhay ng mga rider na lumalaban ng patas at marangal na hanap buhay. Karamihan pa sa mga rider na naghahanap buhay ay nakikipagsapalaran sa Metro Manila. Karamihan ay mga taga-probinsya tulad ko. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Marami pa akong gagawing video tungkol sa aking pagbablog sa Metro Manila. Marami kayong matutunan sa aking video tungkol sa aking pagmumotor, lalo na yung mga baguhang rider ng Metro Manila. Maraming salamat sa ating lahat. Huwag nating kalimutan mag-like, follow sa aking Facebook page na Motovlog. God bless po, ride safe sa ating lahat.